Magandang araw po mga kapatid. Samahan niyo po akong ibabahagi ang mga importanteng impormasyon para sa kapwa nating Katoliko. Tungkol ito sa tunay na doktrina ng simbahan ukol sa mga imahe ng Santo Niño. Kung ano-ano ang pinagbawal at hindi. Dahil marami na ang nagtatanong kung ano ba talaga ang klase ng imaheng Santo Niño ang legal na pinaghintulutan o pagmamay-ari ng simbahang Katoliko. Maraming nagsasabi na mas mainam na lamang na wala ng imahe ng kung ano-anong banal upang diretso na ang kanilang pagdadasal sa ating Panginoon. Hindi pinagbawal ng simbahan ang pagdarasal diretso sa mahal na Panginoon, at dapat nating malaman na ang pagdadasal ng Katoliko ay kailanman ay hindi dinadaan sa mga imahe ng sinuman, ngunit ang mga imahe ng mga banal na naging bahagi na ng mga taong may paniniwala sa Diyos, mula pa sa panahon ni Haring Solomon na anak ni Haring David, na ang mga imahe ay ginamit bilang palamuti ng templo ayon na rin sa kagustuhan ng Diyos. Sa panahon ng mga Kristiyano, ay ipinagpatuloy ang mga ito bilang dekorasyon sa simbahan, ngunit may mga imahe na hindi dapat maging bahagi ng ating pananampalataya at pagdedebosyon sa mga altar. Ano ang problema sa mga ito? Ayon sa mga exorcists at deliverance ministers, at ng mga feng shui experts, sapagkat ang karamihan sa mga Pilipino ay mga Katoliko, ang ginawa nila ay ipinaghalo-halo ang mga kulto at mga banal na mga sacramentals ng Catholic Church. Halimbawa, pampaswerteng medalyon, anteng-anteng na krus, pampaswerteng mga rosaryo at marami pang iba. Ito po ay tinatawag natin sa spiritual warfare na infestation of Catholic sacramentals, kung saan ang mga sacramentals ay itinuturing na mga pampaswerte o magical, at maraming hindi nakakaalam na mahigpit po itong ipinagbawal ng simbahang Katoliko. Ang tanong, tungkol sa imahe ng mga Santo Niño na mga palaboy, pwede bang maging rason na ang mga ito ay gamitin? Basta huwag lang ituturing na pampaswerte. Sagot, mali po, sapagkat iyan ay ginawa talagang counterfeits. O ang nature niyan ang pagiging occult object laban sa mga sacramentals ng simbahan. Dahil ang mga tinawag na Santo Niño o palaboy ay hindi totoong ginawa para ipapahintulad sa mga legal na Santo Niño. Dahil ito ay ginawa lamang upang ihandog para sa mga batang kalsada at hindi sa batang banal na si Jesus. Sa katunayan, may mga obispo at mga parokya na rin pong nagbawal niyan o nagbigay ng awareness patungkol dyan kagaya ni Cardinal Ricardo Vidal. Mga exorcists at deliverance ministers ng Archdiocese of Manila Office of Exorcism. Ang mga approved na Santo Niño, kadalasan po ay mga may hawak na globe, red cape at may crown. Narito po ang mga Santo Niño na approved ng simbahang Katoliko. Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Prague, Santo Niño de Atocha, Santo Niño del Mundo, Santo Niño de Tondo, Santo Niño de Pandacan, Santo Niño de Malitbog, Santo Niño de Malolos. Mga Santo Niño na kasama ni Maria, sa Belen, kasama sa Holy Family, kasama ni San Jose. Ano naman po ang bawal? Anumang Santo Niño kahit pa may crown, at globe, kung ito ay ginamit ng mga albularyo, o mangkukulam. Santo Niño de la Suerte, na may gold coin sa ibaba at may 3 ibon, o kaya ay may dalang mga prutas o mga ubas, kadalasang nakasuot ng green o red, at may yellow din. Santo Niño de la Pera, na may dalang basket o bag, may dalang coins o pera. Kadalasang green, mas payat, na may red din naman at yellow. Santo Niño de Palaboy, na karamihan na Santo Niño na may sombrero o talukbong. May mga makikintab na golden na damit. May hawak na stick o kaya ay krus. Kadalasang nakasuot ng green, red at yellow na pinapalit-palitan at mukhang manika din. Santo Niño de la Paz, yellow o white na may yellow ang suot. Santo Niño na walang hawak na anuman, kundi nakabuka ang kamay. Mga Santo Niño na binihisan ng kung ano-anong damit, jersey, doktor, siman, bumbero, pulis at iba pa. Santo Niño na hubad at maliit. At ang metal na Santo Niño na nilagyan ng ari, na kadalasang ginagamit bilang anting-anting at gayuma. Ang layunin natin ay hindi upang sirain ang debosyon sa mahal na Santo Niño, kundi upang magbigay ng kaalaman sa spiritual warfare at sa kaligtasan ng kaluluwa alinsunod sa aral ng Diyos at ng simbahan. Nasa inyo pa rin po ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi, o kung ano ang gagawin sa inyong mga larawan, kung surrender o hindi. Sana may napulot tayong kahit kunting kaalaman sa video na ito.
At kung nagagalak po kayo sa ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong panunood, hanggang sa susunod.